Paalala lang po sa mga driver at mga rider na katulad ko. Hindi lang po ako makatiis, kaya gusto ko nang makisawsaw sa mga nangyayari sa atin ngayon. Sa mga road rage na nangyayari, patayan, bugbugan dahil sa gitgitan. Doon sa mga involved, sa mga pangyayaring ganyan, mga duwag kayo, mga naknakang kayo ng duwag. Alam mo kung bakit? Hindi kayo marunong lumaban. Hindi nyo kayang labanan ang iyong mga kaaway. Alam nyo kung sinong tinutukoy kong kaaway? Yung ating sarili. Bago pa lamang ako na kumuha noon ng lisensya at nang ako'y maisyon at nakapagmaneho, inalam ko na kung sino ang aking magiging kaaway. Hinanda akong sarili ko hanggang sa ako'y mapadpad sa pagmamaneho, sa kasagsagan ng traffic, lalo na sa Kamaynilaan. Lagi kong inuusal yan na parang dasal na matapang ako. Matapang ako. Lalabanan ko kung sino ang magiging kaaway ko. Walang iba kundi yung sarili ko. Yung galit ko. Kaya, minsan nga may nangyari sa akin na nabangga ako. Bandang EDSA. Mga taong 2010. Mga ganun. Nabangga ako. Bago pa lang ako bumaba ng sasakyan, dinura na ako. Dinuro ako. At sinampal ako. Hindi na ako nagsalita. Hindi na ako umimik. At narinig ko sa bandang likuran na lumaban. Marami ang nagsasabi na lumaban daw ako dahil ako naman daw ang nasa tama. Pero lingid sa kanilang kaalaman, lumalaban na ako sa time na yun. Nilalabanan ko ang aking sarili. Yung galit ko, pinipilit kong kalmahin ng aking sarili. Dahil alam ko ang mga susunod na maaaring mangyari kung sinalubong ko ang galit ng kabila. Kaya pinapayo ko doon sa iba, matuto tayong lumaban sa tunay nating kalaban, ang sarili natin, dahil wag po tayong mag-underestimate sa mga nakakaalita natin o nakakagitgitan sa mga lansangan. Dahil wala pong maliit, walang malaki, wala pong mahirap, walang mayaman. Lahat ay pwedeng lumaban. At di mo alam kung sino ang tatamaan. Kaya lagi po tayong mag-control sa ating sarili. Lalong-lalo na yung ating pride. Huwag kang mahiya kung sasabihin ng mga nakakakita na duwag ka. Tanggapin mo yun dahil ang tunay na kasagutan pag nakarating ka na ng iyong bahay. Doon mo malalaman na sasalubungin ka ng mga anak, sasalubungin ka ng iyong asawa, na ang saya-saya nila, nakangiti sila, na hindi nila alam kung ano nangyari sa iyo sa labas. Ay paano kung may nangyari? Makikita mo pa kaya ang kanilang mga ngiti? Kaya kung di nyo na mapigil ng iyong galit sa sarili, maaari kang tumahimik. O itabi mo ang iyong sasakyan. Huminga ng malalim. Mag-isip. Huwag po tayong padalos-dalos. Dahil padalos-dalos na yan, maaari kang makapanakit ng kapwa mo. O maaari kang masaktan. Hindi natin alam ang susunod na maaaring mangyari. Ginawa ko lang tong video na to kasi gusto ko lang ma-share kung ano rin nararamdaman ko bilang isang individual o bilang isang laman ng kalsada. Kasi hindi pa ako naaawa doon sa mga rider na lumalaban ng patayan at sa mga driver na idipinsa ang sarili nila para makipagpatayan. Ginusto nyo yan. Naaawa ako sa mga pamilya na maaaring inyong iwan. Sa pamilya ng biktima at sa pamilya ng suspect. Pareho lang yun. Sila ang tunay na biktima.
Yun, hindi ako nagagalit sa mga kapwa ko driver. Ako'y nalulungkot dahil alam ko ang kahihinatnan ng sobrang tapang sa kalsada pero duwag sa totoong buhay. Labanan po natin ang ating galit. Labanan po natin ang ating pride, lalo na sa kasagsagan at gitgitan ng iyong pagmamaneho sa lansangan. Nandyan lagi yun. Ako nga hindi mahilig magmura. Nagugulat ako sa sarili ko. Napapamura ako pagka nasa lansangan ako. Dahil nagkakaroon ako ng galit. Yun lagi ang aking nilalabanan. Sana may natutunan kayo. O sana may naitulong ako sa inyo sa aking video na to. Nalulungkot talaga ako sa mga pamilya na nagiging biktima. Hindi dun sa mga nag-aaway sa kalsada. Iingat po tayo lagi. Patnubayan tayo ng ating Panginoon. Salamat.